Maraming babae sa mundo pero nag-iisa lang siya sa puso mo. Sabi rin niya ng iba, pag nagmahal ka na ulit, walang araw na hindi ka matatawa. I-talk to Papa na! Mga kapuso, ang ating bida, nasa linya, si Cass. Hello? Hi. Hi, good morning, Cass. Papa Welcome. Johan, Papa Ace. Welcome sa Talk to Papa. Lahat ng pag-uusapan natin maaring Thank you. maipost sa aming iba't ibang social media, digital platforms. Okay lang sa'yo? Sure. Okay. So, balita namin about daw ito sa love story na meron ka. Yes. Oh, okay. Paano nagsimula ang lahat, Cass? Yeah. Let me start sa nung high school ako, third year. Third year, okay. Doon ko na yung parang doon ako nag-start na tignan ng mga girls na in a different way. Oh. Tingnan Hoy, ng mga anong girls different? in a different way. Anong different way to? Kung bakit Ah, ang tawag dito nung first year, second year ako, marami mga kaklase ko ng girls, mga ganyan. Kasi ako sa public school ako . okay. And then, hindi ko pa wala akong, nung third year lang, doon lang ako kumbaga sa nagbinata or whatever. You can call it Nagkakaroon like ng that. doon ka na-attract kasi nung Parang per infatuation, second, yeah. parang wala kang pakialam, Mhm. 'di ba? Yeah. Ganon. And at that time naman kasi, gumraduate kami 16 years old . Mhm. Oh. Ng And high school, nung no? third year ako, 15 ako noon, Mhm. doon ako nag-start na yun, meron akong crush talaga na Ay, since Kakla- first year. Kaklase mo since ito? first year. Kaklase Classmate mo? ko, yeah. Ay, Classmate naku. ko. Okay. So, crush mo siya since first year. Since first year, yeah. Pero Okay. lang, yung bang Parang medyo na-attract ka lang Napan- ganyan. napansin ko lang siya nung third year na yung siyempre tumatanda, ganyan. Mhm. Mas gumaganda. So, yeah. So, Mhm. niligawan ko. Oh. So, kumusta ang panliligaw? Sinagot ka naman. Matagal kasi alam mo naman nung araw . Paano ba yung anong year ba to? And then paano ba yung naging way ng ligawan noon? 70s, 70s. Ooh. 71. Okay. Okay. Kasi nung araw, mahihatid mo lang yung girl. Hindi mo pa mahawakan ng kamay. Mahawakan mo lang kamay, kumbaga sa na yon, yung victory na yon. Victory. Oo, kasi ang paniniwala din, way back then, ang sabi nila, kapag daw nahawakan yung kamay, mabubuntis na. Mabubuntis. So, kailangan ng pakasalan agad. Kaya bawal hawakan yung Mhm. kamay, pinoprotektahan Oo. nila yon. Tsaka nung Kaya una-una nga hindi daw, bawal makita yung mga sakong. Kaya yung mga babae Mhm. is mahahaba talaga yung suot nila. Oh, okay. Yun, tapos yun na nga, niligawan ko siya. The way I did it was through hindi pa usong cellphone, tsaka ang ginawa kong style, meron akong kaibigan, siya sa vocational siya. Mhm. Kasi merong college preparatory tsaka vocational . Mm-mm. Magaling siyang mag-drawing, So nagpagawa ako ng sa kanya, ng card Mhm. na may lyrics ng kanta, Ay, tare. Anong kanta to? yung Devoted to You, Everly Ay! Brothers. Taray. So, yun yung inano mo sa kanya. Yes. Binigay. Tapos may portrait yon. Ganon. Hindi, may mga yung mga art ba, yung bundok, tapos merong mga May ibon. yung Ganyan. scenery, ganyan. Nature. May bahay. Oh, Ganon. nature. May palayan. May palay. Tapos may sapa dun sa dulo. Yeah. Ang So, cute. yun. Okay. Siguro after nag-start ako nung opening pa lang namin ng third year . Mhm. Tapos, yun, naging consistent naman ako na Oh. nangligaw sa kanya, pero
marami kong karibal. Ay! Ayan. Wait lang, Cash. Oh. Nung noon ba, sinasabi nyo na pwede ka bang ligawan? Maniligaw ako sa'yo? Like, open ba sa ganon? Hindi pa nga eh. So, parang Kasi nagpaparamdam lang ganon. Oo, tsaka yung hindi mo pa sasabihin yung pangalan mo eh. Ang ilalagay ko, secret admirer. Ay! Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Code name na. Nakakakilig Oo. naman. Diba? Siyempre, minsan kasi ayaw mo muna magpakilala Oo. na Mysterious guy muna, ganyan. Oo, patago muna, bibigay ka ng mga kung ano napapadala or iiwanan mo somewhere hanggang sa isang araw magkakaroon ka ng lakas ng loob at sasabihin mo sa kanya na ikaw yon. Alam mo, nung high school, nag-ano rin ako ng letter. Love letter. Talaga? Kaso hindi ko na ibigay doon sa babae. Bakit? Wala, nag-chicken. Kumbaga parang nawalan ako ng lakas ng loob. Ah? Tapos, itinabi ko lang doon sa bahay, ang nakakita yung ate ko. Oh. Tapos binasa. Ano nakasulat? May I love you doon. Bakit may I Sabi ko love kasi you? crush ko na siya, ganyan-ganyan. Tapos, dati kasi kapag ka-crush natin, feeling natin mahal na natin. Oo. Diba? Oo, high school yun eh. At I was just 15 din nung time na yun. Nagpadala ba ako? Oo. Ay, oo. ganyan. Feeling ko, grade 3 yata. Grade 3 pa naman, landi na. Ano ba yan? Grade 3! Oo, kay Mrs. Gov. Kay Mrs. Go. Oo, siya yung teacher advisor namin noon. Advisor. Oo. Nakakatuwa, no? Ako, mga kapuso, Anyway. alamin natin ano pa ang mga sumunod na nangyari. Balik natin sa linya ang ating bida na si Cass. Hello, Cass? Hi, Okay. yun na nga. Mm. The whole third year, niligawan ko siya. Hinahatid ko pag-uwi kasi pareho kami active sa extracurricular activities. Siya sa Girl Scout, ako sa PMT. Ah. Yun yung C80 ngayon. Kala ko Dati ang cheering. Cheering. Ganun. Okay. Philippine Military Academy. Military. Oh. Ay, Philippine, parang yung sa Philippine Military Training. Training, yeah. PMT. Ngayon, C80 na ata ang Mm-mm. tawag. Oo, si 80 Yun. pa rin ba up until now? Wala na masyado kasing C80 ngayon. Pero during that time, nung time ko, C80 pa rin. Oo. Hindi ko naabutan eh. Wala na kasi Or- nung ano. Oo Parang- nga. Mhm. Okay, Yeah. tapos? Yun, and then on our third year, Mhm. kami, yung Na? ako yung natiling Corps Commander. Wow! Ay. Ikaw yung Yung nagpapapush. pinakamataas. Ikaw yung nagpapapush up dun sa mga late. Ganon. Yes. Nagpapasquat ng Oo. ganun. Siya yung pinakamataas na rank sa lahat ng mga officers ng, Yeah. ng PMT. Oh. At saka yung school namin na yon is known, lagi kaming nananalo sa competition, yung drill. Mhm. Oh, wow. Oh. Lagi Okay. kami nananalo. Yung consistent kami. Medyo may pagka-slang ka. Ikaw ba ay like Filipino-American or something? Till Kaya pala. That's why. Mhm. Okay. Malalaman niyo mamaya ay I lived in the United States for 50 years. Okay. So, Since- paano? Mm-mm. Yun, ang nangyari, 1 year ako naligaw sa kanya and then sinagot niya ako nung 4th year na kami. Wow. Okay. So, kumusta nung So- sinagot ka? Oh my God. Hindi ko hindi ko alam kung Kung, Yun, masayang-masaya ako and then just to yung an extra info, Mhm. meron siyang barkada, 4 silang very close silang 4. Mhm. Puro babae. Mm-mm. Magkakaklase kami, pero isang section lang kami. Nasa nasa star section number 1. Wow. Section 1 kasi Wow. Mhm. and then ako, planning ako for valedictorian, siya naman ang sex salutatorian. Oh! naman! Mga hindi basta-basta. Oo, mga Okay. tatalino. Oo, mga Oo. bibo-bibo sa klase, ganyan. Oo. Yes. Mga hindi nagpapakabog. ganun. Okay. Tapos? And then, yun. Tapos, iniisip ko nung 4th year,
Mhm. Sabi ko, ibigay ko na lang sa kanya yung Yung- first place, yung Mhm. valedictorian. Ay. Nagpapababa na ako ng grade, first grading pa lang. Mhm. And then, yun, nung mga mid-year na, yun, susunduin ko na siya noon, ay ginabi na sila, around 8:30. Okay. Hindi muna ako nagpakita. Dumaan ako doon sa gilid, and then, nag-uusap silang apat, yung mga kaibigan. Mhm. Tapos, ang sabi nung isa, sabi niya, Lisa, kailan mo sasabihin kay Cass? Sabi niya ganun. Ay, sabi niya, saka na pagka malapit na tayong gumraduate. Mhm. Sabi niya, kawawa naman yung tao. Sabi niya ganun. Sasabihin na ano? Ano ang yan? tawag dito? Pinagpustahan nila ako kung sino yung makakakuha sa akin. Yung Yung 4 na yun? kasi nga yung sa school, Mhm. very popular ako eh. Member ako ng basketball team, Mhm. volleyball. Okay. Tapos tapos nung 4th year, nanalo pa akong student council president. Mhm. Kaya, kumbaga sa hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, maraming girls na na-attract sa akin. Mhm. But hindi ko sila pinansin dahil nga concentrated ako sa kanya. Pero na ngayon, narinig ko, talagang, hindi, umalis na ako. Pinagpustahan ka lang. Yes. Tapos, umalis na ako. Umuwi ako sa bahay, umiiyak ako sa daan. And then, pagdating ko ng bahay, sabi nung mother ko, sabi niya, ginabi ka. Ma, meron kaming may practice kami, sabi niya gano'n. Akyat muna ako sa taas, sabi ko. Di umakyat ako sa taas. Alam mo naman, may mother's instinct, Mhm. Siguro nakita niya, namumugto yung mata ko. Mhm. Tapos Umiiyak pagdating ka. pagdating sa kwarto, kasi ang magka-roommate kami nung brother ko, yung brother ko, police, Mhm. Manila Police, at that time. Kinuha ko yung isang baril niya na 45. Oh. Kinas ako. Oh. Tapos tinuto ko sa ulo ko. Oh. Kinalabit ko, hindi pumutok. Yung pala naka-safety. Siyempre naman, dumating yung brother ko. Siguro sinabi sa nanay ko, tingnan mo nga yung kapatid mo ron, parang umiiyak, ganyan, malungkot. Mhm. Siyempre yun, tinanggal ko na yung safety, tapos itinutok ko uli, dumating naman yung brother ko. Nilundag ako sa kama. Tapos yun, sabi niya, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka magpapakamatay? Sabi niya gano'n. Sabi niya, kuya, pinaglarawan ako ng girlfriend ko, first love ko pa naman. Tanga, sabi niya gano'n. Hindi naman, ang daming babae, sabi niya gano'n. Hindi ka dapat, magpakasira, sabi niya. Talagang dinamdam ko yon. And then, nung, fast forward, malapit ng graduation, 1 month before graduation, dumating ang father ko, nagbalik bayan to attend my graduation. So, Okay. nung narinig ko yun sa kanila, narinig ko sa kanya yung usapan nila yung that night, Mhm. hindi ko na siya kinausap. Miski na sa klase, hindi ko siya kinikibo, hindi ko siya pinapansin and everything, ganyan. Nagpaka-busy na lang ako sa mga extracurricular activities namin. So, yun. Tapos nung graduation, so 2 weeks before graduation, in-invite kami nung classmate na namin na isa na maglaro ng basketball sa, Tandang Sora ba yun? RT2 subdivision. Yun, nabaril ako doon sa basketball because of the basketball. And then sa ospital ako sa Chinese Mhm. General, tinanggal yung bala. Okay naman ako, hindi naman ako Napuruhan. Tapos sabi ko sa Mhm. sabi ko sa father ko, naman, gusto ko umattend ng graduation, sabi ko gano'n
Ay, tingnan natin kung papayagan ka ng doktor, sabi niya gano'n. Mhm. Yun, sa ano naman, pinayagan naman ako ng doktor pagdating dun sa, dun sa ceremony na, graduation ceremony na. Then, yan, yung principal, edi tinawag, Mhm. student of the year, Cass, blah, blah, blah. Di umakyat ako sa stage, naka-wheelchair pa ako. Mhm. Binuhat ako ng mga kaklase ko. And then, tapos sabi ng principal, sabi niya, Cass, at saka yung father ko, tsaka yung mother ko, kumuha na sila ng upuan doon sa stage kasi Mhm. marami pa akong award eh. Mm-mm. Huwag ka nang bumaba, sabi niya gano'n. Yun, tapos pagdating doon sa nagulat ang father ko. Sabi niya, akala ko ba ikaw ang valedictorian? Sabi. Hindi niya alam ang ginawa ko. Kasi nga nagpaubaya ka dun sa girlfriend mo. Oo. Pero hindi na naman na kayo okay. Pero hindi ka ba nakipaghiwalay sa kanya? Hindi mo ba inopen sa kanya yung mga nalaman mo? Hindi kami nag-usap. Mhm. So parang ginost mo siya. Parang ganon. Yung kasi ngayong Yeah, parang oo, ganun parang naman. ganon. Oo, Kasi parang bigla ka ganun. na lang nawala, hindi ka na naging sweet, hindi mo na siya Actually, hindi naman kinakausap. ako nawala eh. Araw-araw nakikita kami. I mean, pero yung attention na iba na. Unlike Yes, yes. nung kayo na syempre nasa kanyang attention mo. So parang hindi mo na siya Mm. pinapansin. Ganon. Yes. Tapos nilapitan ako ng isang friend niya doon sa Hmm. apat. Sabi niya, Kas, ba't tinatanong ni Lisa, ba't hindi mo na raw siya kinakausap? Sabi niya, may problema ba? Sabi niya. Mhm. Hindi siya tanungin mo, sabi kong gano'n. Ah. Narinig ko kayo nag-uusap noon, sabi kong gano'n, ng gabi na yon. Kaya alam ko na. Pinagpustahan lang niyo lang ako, sabi kong gano'n. Mhm. Alam niyo ba, sabi ko, minahal ko siya. At kumbaga sa advance pa yung isip ko noon na siya na siguro yung magiging magiging katuwang ko sa buhay. Oh, ganun tayo eh. No? Mm-mm. Kapag nagkaroon tayo ng karelasyon, siya na yung mapapangasawa ko. Akala natin Ganun. yun na. Nag-iisip Oo. ka na kung ilan yung magiging anak nyo. Yes. Oo nga. Di ba? Kaya nga eh. Tapos Kaya ganun nga yung pa yun. mangyayari. Kaya Okay. nga, yun. And then after graduation, wala nang contact. Wala na kaming contact noon. Mhm. And then, April yun eh. Tapos nung May, nakaalis na yung father ko, bumalik na sa Amerika. Mhm. And then May, dumating yung petition namin Ah. to go to the US. Mhm. Pinetition na kami. So, May 11, umalis na kami. Mhm. Papuntang Amerika. Wala kaming usap-usap. Hindi kami So, doon na natapos. doon natapos. Naku po, Mm. mga kapuso, mga kabarangay. Yun, nag-apply ako sa 3 university Mhm. na sa awa naman Diyos, natanggap ako sa Harvard. Wow. Oh. Mhm. Pre-med, BS Biology, tsaka minor in Chemistry. Oh, mahirap yun na. Oo. Okay. And then, after 4 years, nakagraduate ako. Mhm. Nung sem break namin, nagpaalam ako sa father ko. Sabi ko, Pa, uwi ako ng Pilipinas. Mhm. And then, sabi niya, sige, ikaw ang bahala. Break naman kayo, naka-break naman kayo. Sabi niya, gano'n. Yun, umuwi ako. Umuwi ka Okay. because? Of her. Ay! Of her. Taray, ganda. Gusto ko, Ganda ni Lisa, gusto ko ha? na, Mm-mm. Okay. gusto kong, rin, at least by that time, matured na ako ng konti. Mhm. Gusto ko malaman sa bibig niya na kung ano yung nangyari. Why? Okay. Totoo yun eh. Kailangan mo ng sagot eh. 'Di ba? Affirmation, validation. Mm-mm. Okay. Yes. Yun. And then, yun. Hinahanap ko siya, pero na sila noon eh. Ano? That was 77. Gumraduate na rin sila eh. Mhm. Sabay-sabay naman kami nag-aaral eh. Mhm. And then, pinuntahan ko yung isang best friend niya. And then, yun. And to my surprise, sinabi sa akin ng best friend niya, Na? ay, kakakasal lang ni Lisa. Oh. Ah. Sabi niya, late ka ng 3 months. Sabi niya. Eh di, na naman ako.
Down na naman Sakit ako. na naman. Lalong masakit. Ang sakit na naman ang naramdaman Oo. mo. Yeah. Okay. Yung tipong akala mo may pag-asa na pero nahuli ka ng 3 months. Mhm. And then, umuwi ako sa States, ganun pa rin, malungkot pa rin. Tapos, after yung na-admit din ako sa Harvard Medical School, Mhm. nag-concentrate na lang ako sa pag-aaral. And then after, on my third year, Mhm. may dumating na mga incoming freshmen, yung mga bagong pasok sa med school. Mhm. Meron isang Pilipina na nagustuhan ko, niligawan ko siya, and then, yun, siya yung naging wife ko. After at sabi ko, pakasal tayo. Pagka-graduate ko, tapos ako na yung nagpaaral sa kanya kasi 2 years pa yung niya. 2 years ahead ako sa kanya eh. Yun. Kinasal kami, binihiyaan kami ng 4 children, puro lalaki. Mhm. And then fast forward na nanirahan kami sa Chicago. Doon kami pareho, siya, OB-GYN, ako, heart surgeon ako, cardiovascular surgeon. Okay. Nag-practice kami pareho sa Chicago muna kasi nandun yung family namin pareho. Mhm. So and then, 95, namatay yung mother niya. Sabi niya, isa-isa yung anak siya na babae, 4 yung bayo ko na lalaki. Sabi Mhm. niya, Dad, alisin muna ako dito sa Chicago. Sabi niya, kung miski saan, nakikita ko si Mama. Sabi niya. Mhm. Yun, one time na may conference kami sa Arizona, yun, nagtanong-tanong ako doon. And then, ko ng pillars kung yun, merong isang hospital doon na nangangailangan ng surgeon, cardiovascular surgeon. Sige, sabi ko, mag-a-apply ako. Di nag-apply ako, sinabi ko muna sa wife ko pag-uwi ko sa Chicago. Yun, Mhm. lumipat kami ng Arizona. And then doon naman, na naman siya. Kasi yung meron siyang medical problem eh. Nung pinanganak siya, imbis na dalawang kidney ang magawa, isa lang ang nagawang kidney sa kanya. Mhm. Tapos dalawa yung uterus niya, yung fallopian tube niya. Mhm. Pero yung isa sira. So, sabi naman ng doktor niya, healthy naman yung kidney niya. So, and then after so many years, ng year 2000, ito na. Hindi nilagay na siya sa sa waiting list for a donor, yung kidney transplant. Mhm. And then in July hindi na niya naintay. He passed away in 2000, July 2000, July 1st. Mhm. Naiwan sa akin yung mga bata, mga maliliit pa sila. Mhm. So, na lang ako, yung kinonsentrate ko na yung sarili ko sa pag-aalaga sa kanila, pag-aasikaso sa kanila through the help of my parents, tsaka yung mga kapatid ko. And then ito na, that's sad. Okay. 2005, Okay. nasa UCLA na ako. Last year. Nasa UCLA na ako 2005. nagpa-practice. 2005. Yeah. 2025. Yeah. Okay. Okay. Nasa UCLA na ako. Mhm. Tapos, may pasyente na dumating. Tapos, tinignan ko yung pasyente. Wala namang sa akin kasi, normal, lang, routine na as a doctor, tinignan ko yung pasyente. Tapos, nakita ko yung mga, nagawa na lahat yung mga test niya, yung mga angiogram and everything. Mhm. Tapos, ang nagdala sa kanya, yung tatay niya, yung father niya. Mhm. Tapos, nung kinausap ko na sa clinic ko, sa room, sa opisina ko, sabi ko, Sir, kung gusto nyo, alam ko na naman, identified ko na nasaan yung mga bara ng anak nyo. Operahan na natin bukas, sabi ko, schedule. Ay, teka muna, sir, sabi niya gano'n. Pilipino sila. Mhm. Teka muna, sir, hindi pa alam ng misis ko, sabi niya gano'n. O sige, sabi ko gano'n, just call me. Pero, ang puso, sabi ko gano'n, nare-repair na namin anything about the heart eh. Kaya lang, Okay. traitor pa rin yan.
traitor na sakit pa rin pag inatake ka. Mhm. So, yun. Nung the next day, tumawag yung father. Sabi niya, sige doc, schedule niyo na po. Okay na yung wife ko, sabi niya. O sige, inoperahan ko and everything. Then, So, naging successful Mga third- naman. Naging okay. yeah, That's he was nice. okay. Kasi normally naman kasi pagka mga bypass na ganyan, may window 72 hours yan. Tulog lang. And then, pagka naka-recover na yung puso nila, doon magigising na sila. Little by little. So, yun, nung after the third day, nagising na siya and everything, yun, nakukwento na nga yung Tapos, ang nandun sa sa kwarto, nung nagra-rounds ako, siya, anak niya pala yun. Nung first Si lang- Lisa. Yes. Anak niya pala yun. Oh. Pinoperahan ko. Kasi iba na yung apelyido Oo. Oo, ang alam kong maiden name niya, hindi, iba na doon sa niya. Kasi nagkaroon na siya ng asawa. Di ba nga, Oo. kinasal na Pero siya. yes, Okay. So, nag-migrate din sila sa US. oo. So, kumusta nung nagkita ulit kayo? Noong una, hindi niya ako nakilala Tapos, tinignan ko yung chart para makasiguro. Mhm. Siyempre, nandun yung mother's name, father's name, ganyan. Mhm. Doon ko na-confirm na siya nga yun. Tapos nung lumapit ako sa kanya, sabi ko, ang dali mo naman makalimot. Sabi ko gano'n, hindi mo na ako kilala. Tapos tinignan niya yung ID ko. Castor, ikaw ba yan? Sabi niya, Mhm. ako nga, sabi ko gano'n. Grabe, so yun parang namutlas, yung siya, yung napahiya, ganyan. Mhm. And sabi ko, okay na yung anak mo, sabi ko. Siguro mga a week, mga 1 week lang siya rito, magpapaano lang, and then pwede nyo nang iuwi, sabi ko sa kanya. Yun, and then, yun na nga, yun na yung ang usap lang namin, pero hindi ko siya kinumpronta tungkol doon sa nangyari. Which, ang tawag dito, nagsisi rin ako. Ayun na yung chance ko, nandun na siya. Kaya lang, iniisip ko rin, may asawa siya. Yeah. Mhm. Pero nagulat ako nung dumating ang asawa niya. Na? Tapos, sabi niya pa, Dad, sabi niya ganon, this is my high school sweetheart. Sabi niya ganon. Sinabi niya, oh talaga? Sabi niya ganon, wow. Sabi niya, small world. Sabi niya, Mhm. well, sabi ko gano'n. Yun, nagkwentuhan naman kami. Ito sa cordial, usapan. And then, yun that's after nung umalis na sila. Yun, wala na naman kaming contact. Mhm. Ay, nako. So, parang kumustahan lang. Hi, hello lang pala yung Mhm. nangyari. Yun na nga, after nung encounter namin doon sa inoperahan ko yung anak niya, Mhm. 2025, medical mission ako. Kasi every 2 years umuwi ako Mhm. Nag-opera ako ng libre sa Philippine Heart Center. Nag-iipon ako nagsusulisit ako sa US kung ano yung maipon ko, inuuwi ko rito Mhm. at binabayaran ko pati ospital, libre yung doctor's fee. Wow. So, yun ang ginagawa ko ngayon. Bakit ako nandito ngayon? Mm-mm. And then, yun na nga, February, nagkaroon ng announcement sa namin, sa group chat namin, Mhm. merong reunion sa Subic, Ay. yung batch namin. Wow. Kapag may reunion, may mga nandito na rin lang nagkikita. ako. May Sabi ko, why nagkikita. not? Oh. Oh, why not? So, hindi ko pa alam na nandito pala siya Mhm. at that time. So, yun. Hindi ako sumabay sa may libre kasing yung bus aircon bus na papunta ron dinonate ng isang batchmate namin. Mhm. So, ako naman, nanggaling ako ng Pampanga. Binisita ko yung mga kamag-anak doon. So, tumuloy na ako sa Subic. Mhm. Pagdating ko ron, nung
the night na nagkaroon kami ng party, get together, yun, nakita ko siya. Yan, hi, kumustahan lang, ganito, ganyan. And then afterwards, hindi na kami, yung 3 araw kami doon. Mm-mm. And then yung second day, ganun din, mga ano lang, yung mga plans ba for the future and everything, for the school. Then yung last day namin, pinunta niya ako sa room, sabi niya. Ah. Bakit Pwede ba tayo naman? mag-uusap? Ayan na! Pwede ba tayo? Sabi niya, pwede ba tayo mag-uusap? Sabi niya, gano'n. O sige, sabi kong gano'n. You wanna walk? Sabi kong gano'n. Yung hotel na pinuntahan namin is close to the beach. Wow. So sabi ko, gusto mong maglakad-lakad lang? Sabi kong gano'n. O sige, sabi niya. Yun. Naglakad kami sa beach and then umupo kami sa bench. Ang unang sabi niya, I'm really, really sorry, sabi niya gano'n. Sa ginawa ko sa iyo. Sabi niya, alam ko, masakit yun kasi hindi mo na ako kinausap after mula nung malaman mo. Hindi mo na. Pero sabi niya, ganito ang nangyari, sabi niya. Nung una, ganun lang, challenge lang sa akin. Pero nung later on, yun na nga, nakita ko yung talagang pagmamahal mo sa akin, na in love na rin ako sa'yo. Na ganyan ganon. Mm-hmm. Kaya, yun sana ang papaliwanag ko sa'yo. Kung palang kinausap ko siya nung after graduation or Baka naayos. nag-try kaming mag-usap, Mm-hmm. baka kami baka Nagkatuluyan. siya na pangasawa ko. Ay, nako ha. Okay. Tapos? Yun, and eto pa, nagkwentuhan kami ngayon yung naging buhay namin. Mm-hmm. Sabi ko nga, widower ako. Sabi ko, namatay yung wife ko ng 2000. May 4 na anak. Tapos siya pala, meron din siyang 3 anak. Yung isa nga na-operahan ko. Mm-hmm. And then, yun. Ngayon, eto na widower ako. Siya naman, divorced. Divorce. Oh. Nag-divorce sila mag-asawa. Sabi ko, bakit naman? Ay, sabi niya gano'n. Sawa na akong, ganyan, ganito, ganyan. Nakinig lang naman ako. Tapos sabi ko sa kanya, ang tawag dito, anin na lang natin. Sabi ko gano'n, let's take it as yung experience na lang, sabi ko gano'n. Pero I'm sorry, sabi ko na watak yung pamilya mo and everything. And sabi niya, I'm not sorry, sabi niya gano'n. I love my children, sabi niya gano'n. Pero, hindi ko na kayang pakisamahan siya, sabi niya gano'n. So, yun. And then, ikaw, sabi niya gano'n. Wala ka pang balak na maghanap, sabi niya sa akin. Well, sabi ko, meron naman akong dati ng talagang yung una kong minahal hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Ito ba Naku, si sino kaya ito? Teka lang, kinakabahan ako. Sino daw? Sinabi ba niya kung sino? Ha? Sinabi niya Tinanong kung niya. sino? Sino yun? Sabi ko, kunyari ka pa, hindi mo alam. Sino ba ang first love ko? Ay! Okay. Oh, Sabi what ko, Sino ba happened? ang first love? And then, yun. Alam mo talaga sa totoo lang, sabi niya, miski na nag-asawa na ako at everything, Mm-hmm. magkakaaminan na rin, sabi niya gano'n. Hindi ka naman nawala sa puso ko Wow! Nag-reconcile ba? Sabi ko, na-shock ako, sabi ko gano'n. Oo. Yun. Tapos kwentuhan, and then, and then, in-invite ko siya. Sabi ko, kailan ka ba uuwi ng US? Sabi niya gano'n. Mm-hmm. 1 week pa ako rito, sabi niya gano'n. Visit ko yung mga kamag-anak ko. Sabi ko, why don't we, I'll cook dinner for you, sabi ko sa kanya. And then, sabi niya, bakit? May bahay ka na ba rito? Oo, sabi ko, dyan lang malapit sa SM Purview, sabi ko. Sa Casa Milan. And then, yun, nag-dinner kami doon. Pinagluto ko siya ng pagkain and everything. Yun. Mm-hmm.
Tapos tinanong ko, sabi ko gano'n, you think may pag-asa bang tayo uli? Sabi ko gano'n. Tinignan niya ako. Ayan na. Ikaw sabi niya gano'n. Ang tatanda na natin. Sabi ko, well, it's not that. Sabi ko gano'n, it's not that. Anong Uy, sabi? nakakakilig. Okay, tapos? Ako, sabi ko, ang tawag dito, sa akin naman, ano na lang, companionship. Yeah. Ah. Ayoko namang kumuha na mas bata sa akin. Mhm. Siyempre, alam mo na, tapos kung gusto ko yung kasi edad ko rin, or medyo close naman sa edad ko. Mm-mm. Mhm. Tapos sabi niya, matagal bago siya sumagot. Nag-dessert pa kami. Parang noong una, no, ang tagal bago kanya sinagot, has hanggang ngayon, ang tagal pa niya rin. sumagot sa Oo. mga tanong mo. Okay. Oh. Tapos, sabi niya ngayon, alam mo sa totoo lang, hindi ka naman mahirap mahalin sabi niya gano'n. Mhm. Nung pala high school, sabi niya gano'n, pinakita mo na sa akin yung totoong ugali mo, sabi niya. Mabait ka, hindi ka bastos, sabi niya gano'n. Maalaga ka, hinatid mo ako sa bahay, Mhm. and wala na akong hindi ka naman mahirap mahalin, sabi niya gano'n. Okay. Ganito na lang, let's close this at this, sabi niya. Let me think about it, sabi niya. Tsaka kakausapin ko rin yung mga anak ko kasi involved din sila Mhm. Yeah. ikaw ba, hindi mo kakausapin yung mga anak mo, sabi sa akin. Sila nga yung nagpupursige na na maghanap na ako ng Sabi sa'yo. Yung mga anak mga mo. tao Wait lang, Doc. Yeah. Okay lang ba malaman, ilang taon na po kayo? 7-0. 70. Kasi 72 kami graduate. Mm-mm. So that's 28 plus 26. Mhm. Okay. 54 years na nung graduate kami after. Pero ako, nagpunta ako ng US ng 72. So 54 years na ako doon. Ang tagal. Mhm. Okay. And until now, ngayon, we're still, sabi niya, kausapin ko muna yung mga bata. Sabi niya gano'n. Sabi niya, sabi niya gano'n. Gano'n din naman ang hinahanap ko, sabi niya. Yung may kasama akong tatanda. Mhm. Well, sabi ko gano'n. The offer still stands, sabi ko gano'n. Kung gusto mo, hindi muna ako maghahanap. Sabi ko sa kanya. Para sure Ayan na. Okay. Okay. Nakausap mo ang mga anak mo at nakausap niya yung mga anak niya. Anong mga sumunod na nangyari? Yun, we ended it like that, pero nagko-contact pa rin kami up to now. Mhm. Pero sabi niya, kumukuha pa rin siya ng tiempo. Sabi ko, dalian mo lang kasi hindi na tayo bata. Sabi ko sa kanya. Mhm. And we're not getting any younger. Sabi Yeah. ko sa kanya. Uh-huh. Kung tatanungin mo ko, sabi ko gano'n, gusto ko rin naman na makasama ka uli. Sabi ko sa kanya. At least I know you, nakilala na kita. Sabi ko sa kanya. Oo. Mhm. Yung kilig nandun pa rin, Yeah, no. Doc. Like, Yes. Oh, wow. After all those years. Grabe, no? Yeah, nandun pa rin. Miski na naman nung nag-asawa ako hindi mo naman maano talaga yung first love Mm-mm. Yun Kasi yung siya yung una unang-una eh. mong Mhm. Yun ang una kasi hindi pwedeng mawala yun It doesn't matter kung ano yung nangyari sa inyong dalawa Pero tatatak at tatatak sa iyo yun Wow. First love. So ngayon, ang gusto ko lang sana i-ask yung mga kabarangay natin, Mhm. Mm-mm. what should I do? Should I go home and pursue her? And ayain ko na siya magpakasal? Ay! Kasi free naman sila parehas. Parehas available Yeah, we're na. both Oo. free. And Mhm. yeah. At alam mo, she's still working though. 70 na rin siya. Mhm. Mm-mm. Nagtatrabaho siya doon sa isang car dealership ko sa California. Oh. Kasi siya CPA. 1976 siya yung nag-top sa CPA board Wow, dito sa that's sa nice. Pilipinas. Mhm. Wow.
Kaya ano siya, yung very, ano rin siya, very, hindi naman siya, ano eh. So sabi ko sa kanya, yung gusto ko lang malaman. Kasi sa akin, sure na ako eh. Pero siya, at least meron pang doubt ata. Ah. So, what should I do? Kasi sa akin, Ready ka na. napatawad ko na siya Oo. Mhm. ever since naman na At saka, kahiwalay na kami. So, mahal mo pa rin. Diba? Nandun pero pa rin mahal yung ko pa love. rin siya hanggang ngayon. Mm-mm. I still love her. Mm. Oo. Tanungin natin ang ating mga bida-bida kung anong masasabi nila. Okay, Doc? Yun lang. Okay. Oo. Sige. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, mag-comment po kayo. Barangay Alas 971 Facebook page. Nakalay po kami doon. Mag-comment ka. Ano masasabi nyo? Anong dapat gawin ni Doc Cash? Yeah. At sa mga Wow. kapuso natin na Very- hindi na... Mm. Very inspiring yung story. Yeah. Kasi like after what happened way back then, 'di ba? Nagkaroon ng mga kanya-kanyang pamilya. Ang tagal nung 54 years. Yes. 'Di ba na nasa ibang bansa ka? Aha, 54 years na nasa ibang bansa. Mm-mm. Mhm. Na, Tapos nung nandito ka na, nagkita kayo, parang nag-usap kayo, and then yung feelings mo para sa kanya, hindi nawala eh, nandun pa rin. May mga time kasi na parang malilimutan mo, pero nandun lang yun sa puso mo. Lalong-lalo pa, at saka kasi yung kauna-unahan, hindi mo talaga makakalimutan yun. First, Comment mga kapuso ha, Barangay Alas 971. Basa tayo ng mga komento ng ating mga bida-bida. Ang sabi dito ni Cherry Manalo, yes, why not? Love is a lovier in the second time. You're both available naman na. God bless you both. yun din yung sabi nila, go Doc! Talaga na, go Oo. Doc! You both free naman. Iba talaga ang first love. Totoo po, Doc. Sarap sa pakiramdam talaga pagkasama mo ang tunay mong minamahal. Kaya push mo lang po, Doc, para naman maging totally happy ka na, and good luck sa inyong dalawa. Uy. Ito sabi dito, ang pagmamahal hindi masusukat saan ka man naroroon. Tadhana ang may gusto na magkita pa silang muli hanggang sa dulo. Yun. Ay! Sabi ni Will Jam, companionship, kailangan when we get together or when we get older, kailangan may nakakausap din. Lalo na pagtanda, it's good for your health. Then go for it. Ang sabi naman ni Rain na Floor, nakakakilig naman ang story ni Doc. Para sa akin, sundin nyo ang mga magpapakasaya sa inyo. And sabi nyo nga, you're not getting any younger. Why not enjoy nyo ang mga natitirang panahon nyo sa mundo and ma-fulfill nyo sana ang dating pangarap nyo. Ang sabi naman dito ni Lilia, wow, ang ganda naman po ng love story ni Doc. Pinagtagpo at pinaglayo, hindi yan sila pa rin. Doc, pwede nyo na ipagpatuloy ang first love na naudlot noon. Maganda ang tumanda na may kasamang nagmamahal sa'yo. Ay, si Anna, ang sabi niya, go! Hindi naman kayo pagtatagpuin muli ni Lord ng walang dahilan. Kung saan ka magiging masaya, tatay, go for it. Si Albert, para daw sa kanya, mas piliin niyo po ang maging masaya. Kasi sa edad po nila, mas maganda na maging masaya po kayo sa mga natitirang sandali niyo sa mundo. Yun naman po ang rason natin sa ating pagtanda, ang maging masaya, kapiling ang mahal natin sa buhay. Well, For you, Papa Johan. Marami kasing beses, may mga what if tayo noon na sana, at saka yung mga sana tinanong ko na, sana mas inano ko na. Pero nangyari na ang lahat. Pero this time, alam mo yung tipong tadhana na yung naglalapit sa inyong dalawa, na lagi kayong pinagtatagpo ang mga landas. No? Let's turn our what if to this time, no? Na parang nangyari noon, this time, gawin mo na yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Kumbaga, huwag mo nang patagalin. Ang dami nyo ng taon na nasayang noon. Ngayon, malinaw na ang lahat na nasabi na sa'yo ni Lisa kung ano yung mga nangyari noon. Pero, intayin mo yung sagot ni Lisa kasi parang hindi pa siya talaga totally handa. Hindi pa niya nakakausap ng lubos yung kanyang mga anak. So, ikaw naman, gusto mo na rin naman talaga si Lisa, pero para sa akin, ayaw ko ng gusto ko na kilig. Gusto ko na yung kilig. Sa kilig. Na.
Kasi nangihinayang ako sa mga oras, panahon, taon na nasayang na sana sila talaga yung nagkatuluyan. No? Kumbaga parang, pero yung pagpo-propose agad, wag muna. Kasi sana maging kayo muna. No, wag mong bibiglain si Lisa na o mag-propose ka na agad will you marry me? Wag ganon. Kumbaga sana magkaroon ulit ng panahon na mapapayag mo siya na maging kayo, maging legally na kayo ulit, boyfriend and girlfriend. And this time kung maging kayo talaga, doon ka mag-propose. Eh di congrats. Congrats. Diba? Well, for me naman, pwede, doon sa muling pagtatagpo nila is maayos nila ang mga bagay-bagay. Or pwede rin na na-open na nila yung mga nangyari way back then na pag-usapan na pwedeng closure ito. Yes, pwede. Diba? Kasi may mga kanya-kanya naman na kayong mga buhay. Naging maayos din naman ang mga buhay niya. Naging successful naman kayo doon sa mga field na pinili nyo. And congratulations sa inyo. Diba? Naalala ko kasi yung movie ni Tony Gonzaga and then ni Piolo Pascual. Okay. Yung Started Over Again. Diba? Na, okay, madaming mga nangyari. Pero at the end, hindi sila naging okay. Diba? Hindi na pala sila talaga. Parang nag-ano na lang sila, nagkita na lang ulit sila or nag-usap na lang ulit sila para dun sa closure na kailangan talaga natin minsan. Diba? Pag-usapan ng mga bagay-bagay kung ano yung nangyari. Aray ko. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan. Iba naman yung story doon at syempre iba yung story nyo. Nagkataon lang na parehas silang nagkahiwalay. Maganda lang kasi Naghiwalay. dito parehas na silang Available. No? Kung may humadlang man, ay nasa sa inyo yun kung paano nyo lalabanan. Yes. And kung magiging kayo man ulit, di... Happy for you. Yes, We're happy. congratulations. Iba kasi kapag in love ka nakakabata yun. Kahit nag-aano ka na, ano na yung edad mo, parang yung hormones mo biglang... Aabay ako kapag kinasal kayo. ako na mag-host sa kasal nyo, ha? Ako po, mga kapuso, mga kabarangay. So, balik natin ang ating bida. Hello, Cass. Hi. Napakinggan mo komento ng ating mga bida-bida. Yes. Ano masasabi mo? Na-appreciate ko yung mga comments nila and nagpapasalamat ako. Parang gusto ko na sa magpabook ng ticket pauwi sa California. Kasi nandun siya. Yes. Nasa California. Tapos, Kaya- ikaw nandito ka. Tapos, ang daming Pero nagko-comment dun sa aming Facebook Live, Doc. Gusto ko lang i-clear ang mga bagay-bagay. Ikaw daw yung searcher kagabi sa sa Wanted Forever. Ha? Ikaw daw yung searcher kagabi sa Wanted Forever. Oh yeah, tinawagan ako ni Papa Bobby. Pero sa akin naman, hindi na sa nagdo-double time ako. Two-timer ako and everything. Sabi ko nga, hindi pa naman for sure yung namin. Pero kung Wala pang talagang kasiguraduhan kami- kung talaga kami ang para sa isa't isa, invited kayo sa wedding. Ayan na. Buong barangay LS. Ayan na! Wow! Kailan po ito? Hindi, Doc. Okay. Kahit kanino ka ikasal invite mo kami ha. Hindi, no? Ang daming nagko-comment dito. Nag-send pa ng picture. Available daw sila. Nagtatanong sila di ba? Oo. Ang gwapo mo kasi, Doc. Yes. Parang Ayun. hindi halata, 'di ba? Oo, Ang fresh pa din. But Up anyway, until when ka dito or for good ka na ba dito or ano Hindi, lang? pag naubos na yung perang dala ko, Ay, taray. hindi kasi every 2 years nag-iipon ako ng pera, Mm-mm. tapos uuwi ako rito, mag-opera ako ng libre sa heart center, and then libre lahat yun, wala silang babayaran. Wow. From hospital to the surgery, lahat ng gagawin, tsaka pati sa hanggang makalabas sila, pati therapy kasama pa rin. Wow. Normally, ang average ko every 2 years, nakakagawa ako ng mga 60 to
70 cases. Wow, ang dami. Mga bypass yun, ha? Mga Ano to? bypass. Free talaga? Libre lang, wala Libre. kang babayaran. Wow. Tapos nagkakabit din ako ng pacemaker Oo. na... sa Ano mga yun? Ano yun? Facemaker? Pacemaker, yung... As it is, yung pacemaker, di ba? Ang ano niya, pace. Ibig Oo. sabihin, pag mabagal ang tibok ng puso mo, mabibilisin niya. Pace. Okay. Papanormalize niya. Ah, Pagka ah. naman mabilis, ano niya, pababagalin niya Mm-mm. para maging normal. And thank you, Doc, ha, sa ginagawa mong ito, ha, Mm-mm. sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Yeah. Diba? Ang laking tulong nun. Thank you Diba? so Yeah, much. kasi Doc. naman alam mo Papa Ace, Papa Johan, Mm-mm. nung nandito kami noon, pero baby pa ako noon kaya hindi ko dinanas yun. Pero kinukwento ng mga kapatid ko tsaka mga parents ko, lumaki kami, ang first house namin dito sa Manila, squatter area. Talagang isang bedroom lang. Kasi working student ang father ko noon na nag-aaral siya to be a teacher. Mm-mm. Ang mother ko naman, hindi naman siya housekeeper lang siya yung nag-aalaga sa amin. So, ang sinabi ng father ko, tumulong ka, pay it forward, sabi niya gano'n. Pay it forward, Wow. yes. Wow. Tama. Yes, kaya sabi ko naman sa father ko, miski hindi mo naman sabihin, sabi ko, pag uwi ko sa Pilipinas talagang and right now, nagpaplano ako na magtayo ng ospital sa Pampanga. Mm-mm. Libre lahat yun. Wow. Yeah, kasi nakakuha na ako ng sponsor sa Amerika na magbibigay sa akin ng funding. Mm-mm. Mm-mm. Thank you. Tapos thank you. yung mga Mm. kaya at saka ngayon, if anyone na kung sa inyo, wag naman sana. Ako, Doc, I'm yung puso ko, available. ang sakit-sakit na. Charot. By the way, Ah, tatlo pala ang practice ko, ha. Mm-mm. Mhm. Cardiovascular surgery, general surgery, at saka plastic surgery. Wow, nagpa-plastic surgery din. Oh, nako, parang Yung mapapalitan mga na yung ilong ko. nosebleed. Parang mapapalitan na yung ilong ko, ah. Doc, parang gusto kong Sandali lang yan. ipaayos yung ilong ko, yung gilid lang. Charot. Tapos pagpasok ko bukas, no? Saglit lang doon, sabi ni Doc, eh. Saglit lang. Okay. Merong ano na. May plaster yung ilong ko. Doc, pupuntahan ka na namin, Doc. Oo. Ay, Doc, but You anyways, got my Doc. number, di ba? Oo. You got my Mm-mm. number? Mm-mm. Yes, Just Doc. call me. Kasi wala akong clinic dito as of now. Mm-mm. Ang ginagamit kong clinic, yung ginagamit ko na cardiologist, Mhm. si Dr. Go sa Heart Center. Nakikiklinik lang ako sa kanya. But eventually, pag nag-stay put na ako rito, Mhm. then yun, pag natayo yung ospital, yung ang tawag dito, makakagawa na ako ng magde-dedicate ako ng at least 2 or 3 days in a month para sa plastic surgery. Okay. Para Maraming salamat. libre din yun, libre din. Mhm. Wow. Thank you, Doc, ha. Kasi At sa mga natulungan mo, for sure, sobrang happy sila. Mhm. Sobra-sobra na naman blessings ang natanggap ko kay Lord eh. Amen. Kaya I'm just giving it back. Yeah, pay it forward. Kasi, pay it forward. Tsaka ang tawag dito, I was raised na ganun ang mentality namin. Magkakapatid kami nagtumutulong sila, tumutulong ako. Anyway, in fact, nung namatay na yung wife ko, hindi na ako sumisingil pagka Pilipino yung inooperahan ko sa Sa US. Eh. US. Yeah. Filipino lang naman. Siyempre, Mm-mm. kailangan ko pa rin kumita. Oo. Hindi naman pwede na. Lahat na nililipat. Hindi naman pwede. Tapos hirap ka. Yeah, yes. Diba? Yeah, but May mga bills Doc, ka din eh. oo. Okay. Narinig mo na yung mga nasabi ng ating mga bida-bida at mga naipayo namin sa iyo dito patungkol sa iyong love story. So ano na ang plano mo ngayon kay Lisa? Well, ikaw ba nagsabi, Papayo, na hintayin ko siya? Huwag ko siya i-pressure. Mhm. Kumbaga parang Ngayon, hintayin mo yung time na talagang ready na siya. Pero, Pero, kasi ayoko namang i-push yung sarili ko sa kanya kung, mm, kung hindi pa siya ready.
Pero constant Eh, naman yung sa akin communication naman, yung sa- dalawa, Doc. Nag-ano naman kami. At least 2 or 3 times a month na nagchat-chat kami sa ano. Pero mararamdaman mo yun eh. Ano ba sa feeling mo, Doc? Parang up until now, he's into you ba? I mean, she's into you? Inamin naman niya eh. Sabi niya, hindi naman nawala yung pagmamahal ko Wow. sa'yo. Nung nag-usap kami sa Subic. But, syempre, there's a lot of things to consider. Yeah. Yung mga Hindi anak na niya, basta-basta. tapos may asawa pa rin siya na, yung na-divorce na, miski na-divorce na sila, syempre, ano pa rin yun, factor pa rin yun Yes. na i-consider niya. And sa finances naman, wala namang problema. Bago nung mamatay yung wife ko, nakapag-establish naman ako ng mga businesses sa US tsaka dito. So, yung ang tawag dito, I'll help as much as I can. Yes. Hanggat kaya ko mag-opera, hanggat Go lang. tutulong ako, go lang ako. Kasi dito, I hate to say it, but bawal magkasakit. Totoo, mamamatay Kasi ka agad. sobrang- Yeah. Pag nagkasakit ka Bawal, dito, Yeah. mamamatay ka agad. Lalo pag wala kang pera. Alam mo yung first time ko na rito, noong 2005, nung first time ko na pumunta rito para mag-mission, yung unang pasyenteng hinaltak ko yung record niya doon sa doon sa heart center, tinawagan nila, yung pala patay na. Oh. Nakamatayan na yan yung waiting list, sa waiting list siya, Totoo nakamatayan na niya. yan. Kasi lalo na ngayon, modesty aside, kung sisingil ako, pinakamababa ako siguro kung triple bypass is 2 million. Yeah. But ang sinasabi ko nga, tutulong ako doon sa mga hindi kakayang magpagamot. And at talagang mga nangangailangan. Yes. Kaya Okay. kaya yung mga anak ko rin, nagpaplano din silang, pag sabi niya, Dad, pag natayo na yung hospital mo, you let us know. Kasi 4 yung anak ko, puro doktor din yun eh. Wow. Kaya Okay. yung isa, pediatrician, yung panganay, yung pangalawa, neurosurgeon, yung pangatlo, orthopedic surgeon, tsaka yung bunso, oncologist Wow. sa cancer. Lahat nasa medical field. Oo. Nakakatuwa. Kasi lumaki sila sa mga clinic ko, tsaka clinic ng wife ko noon eh. Kasi parehas din So naman kayo. na-expose sila sa hospital. Yeah. Okay. Hindi naman Anyways, namin sila pinilit. Pero yun na din Doc, talaga yung yun ang nagustuhan nila. So, Yeah. Doc, maraming salamat at nakapag-share ka. Very inspiring yung story na may mga Yeah. ganito talagang mga story nag-exist na pinagtagpo and then nagkahiwalay ng sobrang mahabang panahon. Pero hindi yan, magkikita pa din. And good luck ha. Yeah. Kung magiging kayo mapupursu ito, congratulations. Congratulations na agad. And then, Sana. halimbawa, Doc, na sana nakikinig. kasi Oo. Halimbawa na nakikinig Kasi- siya ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Lisa, alam mo naman ang feelings ko towards you hindi nawala. So, the ball is in your court. Kaya, kung ano man maging decision mo, I will honor it. Kung hindi para tayo sa laga, tatanggapin ko yon and let us just be friends. Kung hindi naman, ay siguro ako na yung pinakamasayang tao sa balat ng lupa kung tatanggapin mo yung offer ko. And hopefully, magkaroon tayo ng life na masaya. Mag-enjoy na lang tayo. Pareho na tayong senior eh. Yun lang. And mahal pa rin kita. Hindi yun nawala. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.